aming kataguin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumabaw ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumabaw ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ang ating pong topic ngayon is walking and living in the Spirit of God. Pigit po ating mata, yuko ang ating ulo. Panginoon, marami pong salamat dahil Ikaw ang patuloy na nagpapalakas sa amin sa mga kaguluhan sa buong mundo, Panginoon. Ang iyong mga bride, ang iyong mga pinili ay pinagsama-sama mo at sinasabing mo huwag mag-alala. Dahil alam namin ang Panginoon, Ikaw ang kaligtasan at Ikaw ang magtuturo sa amin kung ano ang dapat gawin. Dahil alam namin, Panginoon, bagamat nagkakagulo, maraming namamatay, pataas ng pataas ang gasolina, at patuloy ang pahirapan ng tao. Ikaw ang gumagabay sa amin para hindi namin maramdaman ang lahat ng mga bagay nito. We ask you this through Christ our Lord. Amen and amen and amen. Ayan. Sabi dito, walking and living in the Spirit of God. Naniniwala ba kayo sa God internal sovereignty? Ang sabi dito sa God internal sovereignty, nangangahulugan ng pagpapahintulot sa banal na Espiritu na mamuno sa iyong panloob na buhay. Sabi nga dito, yung mga bata pala, 'di ba? Yung mga anak nyo, meron pong mag-aalaga sa taas para po sila ay gagabayan, para po hindi naglalakad dito, gagabayan po sila ng youth para tulungan sila na maihayag ang Biblia sa kanila. So dito, yung mga kabataan, pag gusto niyo ba, pagtiwala niyo sa youth dahil sila po ay tutulong sa atin. So God's internal sovereignty, nangangahulugan ng pagpapahintulot ng banal na Espiritu na mamuno sa iyong panloob na buhay, mga pag-iisip, pagnanasa, at kalooban. Sa halip na sundin ang sariling interes, it involves something that God's authority, recognizing His supreme control over your circumstances, and accept His often hidden arrangement to work all things together for good. Napakasarap po. Alam nyo, ang pagpapasakop sa Panginoon ay napakasarap.
Ang sabi nga dito, alam nyo, sa buhay natin, nararamdaman natin to. As for you, sabi nga, ikaw na gumagawa ng masama sa akin, you meant evil against me. Alam mo yung mga taong gumagawa ng masama sa atin, gusto tayong saktan, gusto tayong pahirapan, but God meant it for good. Alam nyo, yung mga gumagawa ng masama sa atin, minsan ang kadalasan, napapabuti pa tayo. Di ba? Yung gumagawa sa atin ng masama, napapabuti tayo. Sabi nga dito, because if the sovereignty, ikaw ay nagpasakop sa Panginoong Hesukristo. Di ba? Pag ikaw nagpasakop, the Spirit of God is in you. Ang sabi dito sa Psalm 31:11, God will command His angel to protect you wherever you go. Alam niyo, kanya, sabi nga dito, meron akong kilala, ginagawaan ng masama. Alam mo yung masama, minsan nakakabuti pa sa kanila. Ang lumalabas, nagiging mapalad sila. Bakit? Pinipihit ng Panginoon ito. Because God is commanding the angel to protect kung sino yung naniniwala sa Kanya. Because God is within you. Nasa loob mo. Hindi Kanya pamabayaan. Kanya nga dito, ang sabi dito, huwag mo namang pabayaan, huwag kang papayag na tumagal sa simbahan pero di ka lumalago at nagbabago. O ano ibig sabihin? Alam niyo ba, simba ka ng simba. Hindi ka nagbabago. And you are allowing yourself na hindi baguhin ng Panginoon. Ang Panginoon wala sa iyo. Alam mo ba yun? You're not allowing God to go inside you. Bakit? Hindi patuloy. Alam mo, ang tawag sa iyo, swerte-swerte. Alam mo, pag sinwerte ka, sabihin mo, swerte. Walang swerte. Alam mo bang walang swerte? Kalooban ng Panginoon ang nangyayari sa bawat isa sa atin. At pagkalooban ng Panginoon na nangyayari sa iyo, tuloy-tuloy ang mga biyaya mo. Kanya hindi mo pwedeng sabihin, ay, sinuwerte ako, ang galing. Sinuwerte na naman ako, ang galing. Kanya, ang swerte mo, swerte, malas, swerte, malas, swerte, malas. Bakit? Pag ikaw sinuwerte, pinapapurihan mo Panginoon? Hindi. Swerte, ikaw yun. Pero pag inamin mo na kaloob ng Panginoon, binibigay mo ang authority sa Kanya. At ganito din ang nangyari kay Joseph. Si Joseph, kung titignan mo, ano nangyari kay Joseph? Ha? Ano yung Sister Sarah? Di ba? Sinuwerte siya o pinalad siya? Di ba? Si Joseph naging hari, hindi siya sinuwerte, pero kinaloob sa kanya. Bakit? Dahil si Joseph, nung siya ibinenta ng kanyang mga kapatid, sasabihin mo bang sinuwerte siya? Alam mo yun, nung gawaan siya ng masama ng kanyang mga kapatid, binenta siya. As for you, you meant evil against me. Ginawaan siya ng masama. Di ba? Ano ginawa sa kanya ng mga kapatid niya? Binenta siya. Ginawa siya ng masama, pero pinihit ng Panginoon to. Dahil nung pinipihit ng Panginoon, pagdating ng tagal-tagal, naging hari pa siya. Binenta siya. Pero at the end of his journey,
siya pa ang nagbigay sa mga kapatid niya. At ganun ang mangyayari sa atin. Alam mo, yung mga bagay na akala mo na binebenta ka, ginagawan ka ng masama. Ano sabi natin? Bigay mo sa Panginoon. Diba? Bigay mo. Makikita mo pag binigay mo sa Panginoon, bandang huli, ikaw pa yung may pera. Ikaw pa yung namamahagi. Pero samantalang inaapi-api ka. At ganito din ang pamumuhay ni Joseph. Sabi nga dito, maraming beses na ang Panginoon ang sasabihin mo illogical. Alam niyo ba illogical? Kakainis. Ang Panginoon, nonsense. Walang make sense. Sabi nga dito, ang Panginoon, most of the time, nonsense. Pero mo, sasabihin mo, sabi ni Joseph, ba't ako binenta nito? Ba't ako binigyan ng sakit? Bakit nagkakagera? Bakit nagka-COVID? Bakit ako tinubuan ng sakit? Nonsense. Sabi nga dito, illogical. Sasabihin mo sa Panginoon, nagsisimba naman ako. Nagsisimba ako linggo-linggo, pumupunta ako sa church, nagdadasal ako, offer ako ng offer, pero illogical siya. Bakit? Hindi binibigay sa akin ang kahilingan ko. Malas pa din ako. Binebenta ako. Lahat ng ginagawa ko, nagsisimba ako, nagdadasal ako, pero it doesn't make sense dahil hindi binibigay sa akin ng Panginoon. Alam niyo ba, if God is in control, He has a better plan for you. Ikaw ang illogical, ikaw ang nonsense, dahil ang Panginoon may tinuturo. Pero ayaw mo aksepin. Nagkasakit ka, may tinuturo sa'yo. Tumaas ang kolesterol mo, may tinuturo sa'yo. Di ba? Nahiwalay ka sa asawa, nahiwalay ka sa girlfriend, may itinuturo sa'yo. Nagka-COVID, may itinuturo sa'yo. Naggegera sa ibang bansa, may itinuturo sa atin. Pero you become illogical and you make nonsense of everything. Bakit? Baliwala sa'yo ang tinuturo ng Panginoon. Baliwala ang kahayagan sa'yo. Nasa church ka. Pero umaalis ka sa church, paglabas mo sa church, tanungin ka, anong Bible verse ang naintindihan mo? Papanoorin ko na lang sa YouTube. Nasa YouTube naman yun eh. Hindi ba umattend ka sa church? Oo. Pero kalalabas lang mo lang. Paglabas mo, tinanong ka, ano natutunan mo? Illogical? Nonsense? Ano yung illogical? Ano yung nonsense? Ewan ko. Kasi nakatulog ako. Sorry, nakatulog ako. Babawi na lang ako sa 1 linggo. Diba? Ikaw ang illogical. Diba marami nagsisimba sa panahon natin sa Pilipinas na nagsisimba pero illogical at nonsense ang ginagawa. They become illogical and nonsense dahil sabi nga dito, Colossians 3:23, for everything you do it with all your heart. Do it with all your heart. Napaka-nonsense mo, Panginoon. Napaka-illogical mo. Bakit? Ang pagkakaintindi ko, ang sabi ng Panginoon, paglinggo magpahinga. Paglinggo matulog. Bakit? Masama bang matulog sa church? Ewan ko sa iyo. Ako hindi. Because I don't want to be nonsense and illogical to the Lord. Bakit? Dahil si Lord lang naman na may capacity eh. Di ba? Siya lang yung may capacity to give everything to you.
Ano sabi nung anak ko kanina? No, Genesis, ano sabi? Iba-iba na meaning. Champurado talaga. Genesis 1:1 lang, iba-iba na, pinaghahalo na. Meaning, di ba? Dahil ang lahat daw, nasa Panginoon. Kanya nga sabi dito, how? How can God protect you and send His angels to you if you don't trust and believe in Him? Sabi nga ni Sister Lloyd, bakit ang bigay dito bakit ang bigay sa harapan mas marami kaysa ang bigay sa likuran, kokonti? Bakit dito sa harapan ang bigayan milyon? Na-receive mo na ba, Tiyay? Sister Ami, na-receive mo na yung milyon? Bakit? Hindi pa? Bakit sa likod ang bigayan 1,000 lang? Bakit hindi ka pupunta sa harap? Ang bigayan sa harap, milyon. Ang bigayan sa likod. Alam mo, sa totoo lang, pagsasabihin kong, magbibigay ng 1,000,000 pagkatapos ng simba. Pwede pang lumipat sa upuan. Nagtatayuan na yung iba. Baka yung iba, nakapila na dito sa harapan. Dahil bakit? Bakit mo kailangan pumila sa harapan? Dahil alam mo na pag meron na nabigyan, baka doon sa huli, wala na. Kanya nga sabi ni Sister Lloyd, bakit? Bakit pag sa Panginoon, huli ka? Bakit yung 5,000 tinatalo mo? Bakit yung ibibigay ng Panginoon? Huli ka. Does it make sense? Are you illogical? Bakit? Kanya nga sabi dito, tingnan mo, sabi dito, knock, seek, knock, di ba? Seek. Alamin mo, ibibigay sa iyo. Knock, and the door will open to you. Di ba? This morning, alam mo kung saan nanggagaling ang ating preaching? This morning, alam mo ba kung sino ang nagbigay ng mensahe na to? Isang apostoles na tinatawag na John. Si John ay nagsilbi na apostoles ng Panginoong Kristo. Nag-start siya ng 18 years old to 20 years old at that time. Nakamatayan ng Panginoong Kristo at nakita niya mismo ang pagsisilbi ng Panginoon para sa tao. At siya ang sumulat ng chapter na to na kailangan mong pakinggan. So ito, hindi gawa ng tao. Tao dahil si John, pero hindi gawa ng kung sino pa man dahil si John ay isang apostoles. Ano sabi niya? Yamang buhat sa pasimula. From the start. Yaong aming nadinig. Nadinig daw niya. Yaming aming nakita. Nakita niya. Aming namasdan ang pagkatao. At nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ano sabi niya? Nakita ko nang nabuhay ang Panginoong Kristo. Nakita ko sa isang salo-salo. Katabi ko ang Panginoon. Nakita ko ang sugat niya. Nahawakan ko ang sugat niya. So dito, pinapakita niya that he had a fellowship with Christ. Tanong, paniniwalaan mo ba o hindi?
Saan mo nakita yan? Nasa Biblia. First John 1:1. Sino nagsulat? Si John the Apostle himself. Ano sabi niya? It manifest. Nagpunta sa akin, sabi niya, it manifest. We have seen it. Nakita ko. I bear witness. Sees you unto me the eternal life na nabuhay na maguli. Ang mga buhay ay nahayag na aming nakita at pinapatotoo ko. Sa inyo aming ibinabalita na ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na maguli, buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at ating ay nahayag. So si John, pinapatotoo niya. Pinapatotoo niya na nakita niya ang Panginoong Hesukristo. Ang tanong, kayo, pinapatotoo niyo na ba ang Panginoong Hesukristo sa buhay niyo? O baka mamaya, hinahanap ko pa nga eh. Hindi pa pumupunta sa akin. Wala pa siyang sinasagot sa aking mga kahayagan. Ano ka ba? Sabi nga dito ng Panginoon, have I not warned you? Di ba ikaw, pinagsabihan ko ng magkakagera? Di ba sinabihan ko na ito ay maggegera, tataas lahat ang bilihin at magpapatayan ang magkakapatid, hihiwalay ko. I have not come to make peace, but a sword that who will kill his brother. O, di sinabi na niya. Ngayon, may bago ba sa atin bilang Kristiyano? Wala. Bakit? Sinabi na sa atin eh. Pero hindi tayo nakinig eh. Kaya ngayon, sabi nga dito, tumataas ang gasolina, nakanganga ka. Ha? Parang ngayon ko lang nadinig yan. 2,000 years ago, sinulat na sa Biblia. Ang problema, di ka nakinig. Ang problema, nagsimba ka, pero hindi mo natutunan. Ang problema, nagsimba ka, may ginagawa kang iba. Ang problema, nagsimba ka. Hindi mo tinatandaan. Ano sabi dito ni Lord? Di ba? God, internal sovereignty. Nagpasakop ka. Alam mo ba, pagka ikaw nagpapasakop sa Panginoon, ang Panginoon ay nasa iyo. Sabi nga dito, si Peter, si John, allow. Di ba? Si Peter, si John, na sumulat dito, allow themselves. Kanya nga dito, hindi sila namatay basta-basta. Bakit? Dahil sila, inalaw nila ang kanilang sarili na sakupin ng Panginoong Hesukristo. Dahil sila, alam nila, pag ikaw ay nagpasakop sa Panginoong Hesukristo, meron kang sinasabing kabutihan sa Kanya. Pag ikaw ay hindi nagpapasakop sa Panginoong Hesukristo, wala kang sinasabing kabutihan sa Kanya. Si Judas, nagpakamatay. Tama, mali. God allowed Judas to kill himself. Bakit? Bakit? Dahil may mensahe siya. Kanya yung mga namamatay, may mensahe sa atin. Namatay ang magulang mo, may mensahe sa iyo. Nahiwalay ka sa asawa, may mensahe sa iyo. Namatayan ka ng anak, may mensahe sa iyo. Nagkasakit ka, may mensahe sa iyo. Nagawa lahat ang mga bagay. Bumaksak ka sa lahat. Sa eskwela, may mensahe sa iyo. Lumayo ang anak mo, may mensahe sa iyo.
Pero ang sinasabi mo palagi, God, God, oh God, you're not making sense. Nilalabanan mo ang Panginoon. Bakit? Sinasabi mo, walang kasense-sense to. Binibigyan ko naman ng pera, pero bakit lumalayo ang anak ko? Bakit ako nilayuan? Sabi nga dito, because you are nonsense. Mula noon hanggang ngayon, ang mga sinasabi mo, nonsense. Ano sabi dito? Si Judas, namatay. Yung asawa ni Lot, namatay. Sinave na siya. Ang sabi ng Panginoon, nung sinabi ni Abraham, sabi niya ganon, pwede ba? Pagka yung Sodom and Gomorrah, gugunawin mo, pwede ba yung pinsang ko na si Lot, isave mo? Ginawa ng paraan ni Abraham na isinave ito. Ginawa ng paraan. Ang sinasabi niya, save ko. Teka muna, sabi niya, kung save mo, malulungkot yung asawa ko. Yung asawa niya. Ang sabi sa Panginoon, sige, isave mo. Pwede ba isama niya yung asawa niya? At yung mahal niya sa buhay? Ano sabi ng Panginoon? Pwede. Sa isang kondisyon. Isasave ko siya. Pero siguraduhin mo lang, huwag nilang titignan ang likod nila. Ang sabi niya dito, habang gano'n, sinabi niya, totoo to. Sabi niya, sige, save ko dahil sinabi mo. Inalaw ng Panginoon dahil si Lot, sinave niya. Inalaw din ng Panginoon na pati mahal niya sa buhay, isave niya. Pero sa isang kondisyon, sabihin mo sa kanilang lahat, gugunawin ko to. Huwag silang titingin. Kanya, nung si Lot, alam mo yung mga sumusunod sa Panginoon, diretso buhay. Yung mga palinga-linga pa, naku! Ano ginagawa? Pag naglalakad ka, hindi ka nakalingon. Brother Harry, naglalakad ka sa kalye, hindi ka nakalingon. Nagdadrive ka, hindi ka nakalingon. Ano mangyayari sa'yo? Diretso? Hindi Nagdadrive ka, hindi ka nakalingon eh. Ano mangyayari? Mababangga ka! Kanya dito ang sinasabi, pag nasa Panginoon ka, diretso mo. Wala kang pakialam sa'yo. Di ba? Ano sabi ng Panginoon? I will not come to make peace, but sword. Saan mo makikita yan? Matthew. Kanya dito, dahil ikaw ay nakikinig sa salita ng Panginoon, ano sinasabi? Word becomes sentence, becomes the word of Jesus Christ. Ngayon, basahin nyo. Word. Anong verses ang binanggit ng anak ko? Ano ibig sabihin? Yun. Tama na. Tama na. Bakit? The Word ay totoo. Kanya dito, dapat ang Word at tinuturo dito sa church, hindi paglabas mo, ayun na, iniwan na yung Word. Nasa upuan lang. Ano sinasabi? Dapat. Pag nakuha mo ang Word, ikwintas mo. Isama mo sa pamumuhay mo. Isama mo at iuwi mo. Huwag mong iwan
Dahil pag iniwan mo ang word, wala kang natutunan. Tingnan mo, simpleng-simple. Si Judas mamamatay. Yung mga nandun, mamamatay talaga. At may mga taong mamamatay talaga. Because God allow it to happen. Para saan? Para may matutunan tayo. Simpleng-simple. Matthew 6:33. Oh, may word na naman ako. May word na naman ako. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Ano ibig sabihin? Unahin mo sino? Ngayon. Hindi ka nagsimba. Sino inuna mo? Paano magkakaroon ng added unto you kung ang Panginoon nasa huli? Simpleng-simple. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added unto you. Susunod na lang. Alam mo yon? Pag ang Panginoon inuna mo, lahat ng bagay gumagalaw na sumusunod sa iyo, hindi mo alam. Kanya may mga bagay na hindi mo maintindihan. Things happen because God allow it to happen. Because you have His word. You have His promises. Ang problema, doesn't make sense. Brad, ano mo sinasabi? Ito muna. Yung all things, bigay muna niya sa akin. Hindi gusto eh. Bigay muna sa akin yung all things para maniwala ako na may Lord, may Jesus Christ. And I will seek. And I will follow. Ngumanga ka. Nganga ka. Hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon. Dahil hindi mo siya naintindihan. Bakit? Simpleng-simple ang sinasabi. Anong verse? Matthew? Ha? 6:33 ba? O 3:33? 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added unto you. Kanya yun dito, pag nagsisimba ka, you are here to seek God. You are here to get the righteousness. Yung tama. Ano ginagawa ng iba? Dasal muna. Lord, bigyan mo ako ng meron akong babayaran. Naniningil ng 5,000 sa Miyerkules. Lord, ikaw ang bahala sa akin. Diba? Dahil sa Miyerkules po, may babayaran akong 5,000. At sana, Lord, hindi ko kasama asawa ko may problema ako sa asawa ko. Sana yung asawa ko, pihitin mo. Iuntog mo ang ulo sa dingding. Para pag uwi ko, pag sinabi kong galing ako sa simbahan, mabait na siya. Sa tingin mo, gagawin ng Panginoon? Bakit? Lumabas ka dito. Pag tinanong sa'yo, Matthew 6:33, love the Lord with all your heart. Minix up mo na. Minix up mo na. God created the Word. Minix up mo na. Ano ibig sabihin? Napakaganda po ng sinasabi, but they don't understand the word. Bakit? Ang sinasabi nila, ano nakasulat? Yung pa din eh. Ano ka ba?
Binuksan na nga ng Panginoon eh. Ano ka pang selyo-selyo? Do not accept when the seal is broken. Ano ka ba? Sinabi na ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin niya. Pero hindi ka nakinig. Ano yung sinasabi mong, do not accept when the seal is broken. Do not stack over 6 high. Ano ka ba? Sinabi na niya yung word. Ang kailangan mo lang, ikwintas mo. Isama mo sa pamumuhay mo. Dahil all things will be added unto you. Palakpakan natin si Lord, di ba? Napakasarap, Brother Harry. Para bang kung nakikinig ka sa Kanya, sarap naman ni Lord. Hindi ko na pala isipin yung magpapautang sa akin. Panginoon pala magbabayad. Yung nasa harap, milyon ang ibibigay. Oh. Di ba? Kanya dito, sinasabi niya, kanya nga si Solomon, timo sabi ni Solomon sa 2 Chronicle, Old Testament o New Testament? Old. But will God indeed dwell with man upon the earth? Minsan, si Solomon may duda pa eh. Si Solomon kaya, sabi niya, pupunta kaya ang Panginoon sa lupa? Behold, sabi nga niya sa Panginoon, kung ayaw, if heaven and heaven cannot contain you, kung hindi ka, sabi niya, cannot contain you, sabi niya, hindi ka aayawan ka, o parang sa Tagalog, sabi niya dito. Sabi niya, you, how much less house which I have built. The verse highlight, sabi niya dito, yung tahanan. Sino gumawa ng unang tahanan ng Panginoon? Si Solomon. Ang sabi niya, dahil wala naman tahanan nun eh. Pero si Solomon, siya ang gumawa ng unang tahanan. At alam ng Solomon, ni Haring Solomon, ang tahanan niya, pupuntahan ng Panginoon. Kanya, si Solomon, pag nandun, doon niya ginagawa. Bakit? Dahil alam niya na pag ikaw ay nasa tahanan ng Panginoon, nandun lahat ang biyaya at ang blessing. Kanya dito, hindi tayo naniniwala doon sa iba. Doon sa iba, hindi, okay lang. Nandito ako sa labas, magdasal ako. Ano ka ba? Sabi nga ni Haring Solomon dito, ang biyaya ng Panginoon nasa tahanan niya. Ano ngayon ang gagawin mo pag linggo? Pupunta ka. Magdadasal ka dahil ang biyaya binibigay sa tahanan ng Panginoon. The word that you're going to learn today, nagbibigay siya ng word. Kanya dito, yung word na nakikita nyo sa iba, hindi papasok sa sarili mo dahil dito dapat makukuha mo sa tahanan ng Panginoon muna. Kanya nga dito ang sinasabi niya, from temple, sabi nga dito, from temple to people, to us, to bride, why did God build the church? Diba? Kanya ang Panginoon, inalaw si Solomon na i-build ang church dahil para manahan ang Panginoong Jesucristo. So pag nananahan ang Panginoong Jesucristo sa tahanan, dapat iginagalang mo. Dapat minamahal mo siya at pinagpapahalagan mo. Ang tanong, bakit ka inaantok sa church when there is a service? Doon sa iba, hindi sa atin. Dahil sa atin, lahat tayo gising. Lahat tayo nakikinig. Lahat ba nakikinig? Lahat gising. Pakigising mo nga. Baka mamaya may natutulog. Di ba? Sabi dito, bakit yung iba inaantok sa service? Siguro may nagpapatulog.
Di ba? Hey, matulog ka. Walang mangyayari sa'yo dyan. Huwag ka maniwala dyan. Dating manginginom yan eh. Dating ganito yan eh. Huwag ka maniwala dyan. Ano ka ba? Ganyan din ako dati. Pero nung nakilala ko ang Panginoong Jesucristo, never ko na siyang tulugan. Shall we say amen? Bakit? Dahil alam ko na merong nagpapatulog sa akin para wag akong matuto at wag akong makinig. Sa tingin mo, okay lang ba ngayon na hindi magsimba at wag manampalataya sa Panginoon? How can you get protection? How can you get protection from the angel if you don't go to church? Sabi nga dito, Psalm 121. Ang dami namang word niyan. Ano sabi? Psalm 121:1. The Lord will protect you from all harm. He will protect your life. The Lord will protect your coming and going both now and forever. Di ba? Sabi nga, bakit? Kanina, bakit nagsalita si Sister Loida? Because she is a witness. Si Brother Pedring, bakit nagsalita? Because he is a witness. Sabi niya, at 69 years old, wala siyang sakit. Blessed ba tayo? Siyempre. Si Sister Loida, nagsalita dito because he has a witness. She has 1,000 problem. But because guided by the Lord, si Lord ang nagsusolusyon ng problema, ng ginagawa, tumutulong. Ang tanong, are you a witness also? Parang kukunti lang Talagang yung mga nasa harapan lang ang nadidinig ko dahil may 1,000,000 bibigay na biyaya ang Panginoon Are you a witness? Ayun, may sumagot na sa likod, sumisigaw pa. Amen. Yan ang gusto ng Panginoon. If you're really a witness and trust Him, you say amen. Because when you say amen, you allow God na pumunta sa iyo. Bakit? Dahil naintindihan mo. Di ba? Kanya dito, ang sinasabi niya, totoo ba yan? Di ba? Ano sabi niya dito? Kanya si Solomon, ano sabi ni Solomon? Ngunit ang Diyos nga ba ay mananahan na kasama ng tao? Oo, sabi ni Solomon. Narito ang langit, sabi niya, itinatampok ang talatang ito sa pagkamangha ni Solomon nang pipiliin ang walang hanggang Diyos na manahan sa gitna ng tao. Kanya nga dito, ano sinabi? 2 or 3 gathered, ang Panginoon nasa atin. In our midst. Sa tahanan natin, pag sinama natin ang Panginoon, kayong mag-asawa, sinama nyo ang Panginoon, kasama ang iyong anak na nagdadasal kayo, ang Panginoon nasa inyo. Pero pag nag-away kayo, ang Panginoon umaalis sa tahanan. Tandaan niyo yan. Pag may kaguluhan kayo, simula sa mag-asawa, ang Panginoon lalayo. Bakit? Because you don't believe in His Word. You left the Word that Jesus Christ instruct you and guide you. In the church, doon sa upuan mo. Iniwan mo ang salita ng Panginoon dahil kalalabas mo lang yung word. Hindi mo na maalala. Kanya dito, from Old Testament, nagbibigay lang siya. Alam mo yung word become flesh? Alam niyo ba ibig sabihin nun? Sa Old Testament, puro utos lang siya, puro word.
Pagdating ngayon sa New Testament, hindi na siya nag-uutos. Sino na gumagawa? Si Jesus Christ Himself. And the Word become flesh dahil si Jesus Christ Himself is the instructor. He is the one telling kung ano ang dapat gawin. Kanya ang daling intindihin. The Word become flesh. Sa Old Testament, utos lang siya na, at sa tigas ng ulo nung mga hari nung unang panahon, napakatigas ng ulo, parang tayo. Sa ating Kristiyano, namulat na tayo na ang mga instruction ay galing na sa Panginoong Hesukristo na naging flesh. Kanya kailangan, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa kalooban natin. Yung word, hinahalo na natin sa ating katauhan, binibigay na natin sa ating loob, nilalagay natin sa ating dugo, nilalagay natin sa ating katawan, so that ito po ay poproteksyonan tayo. Ano sabi? Sabi nga dito, pag titignan mo, sige nga, basahin natin. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. Amen. Kanya dito, sinasabi niya, ngayong umaga, ang inyong lingkod is asking you, makisama tayo sa Panginoon. Hindi siya ang makikisama sa atin. Hindi tayo ang papakisamahan niya. Paano tayong papakisamahan? Hindi ka nagsisisi sa kasalanan mo. Paano kanyang papakisamahan? Hindi naman tuloy-tuloy ang pakikinig mo. Paano kanyang pakikisamahan? Wala ka naman naaalala sa kanyang salita. Kanya tayo, our church, yung pastor nyo, is encouraging each and every one sa atin na tayo pasakop kay Lord. Bakit? Bakit tayo dapat pasakop sa panahon ngayon? Dapat tayong pasakop para hindi natin maramdaman ang hirap. Hindi natin maramdaman ang taas ng gasolina. Hindi natin maramdaman ang gutom. Sabi nga dito, pag tumaas ng tumaas yan, gulay. Nagpabili nga ako ng talong . Saan ba galing yung talong? Galing daw Baguio. 60 pesos, 5 piraso. Sa tingin mo, pag bibili ka niyan, ang talong, next week, pag 100 na, yung 5 piraso, 20 pesos na isa. Ang itlog, lahat, ang isda, lahat, doble na pag naging 100 ang diesel. Magugutom ka, kapatid. Pag wala ang salita sa iyo ng Panginoon, magugutom ka, mangungutang ka, walang nagpapautang ngayon. Even bangko, sa tingin mo, ang bangko, kausap namin yung bangko, ang sabi, delay mo na. Delay mo na. Bakit? Dahil alam nila na pagka nagpatuloy ang giyera, hindi ka makakasingil. Saan ka pupunta? Uutang ka sa tao? Mahihirapan ka. Bakit? Sa panahon ngayon, kailangan mong whatever na ikaw, may hawak ka. Hawakan mo muna. Huwag ka muna magbibili. Bakit? Mahirap. Darating ang panahon, hindi ka makakabili pag wala kang cash.
Hindi di-deliver ang mga gulay dito sa Manila kung hindi babayaran ng tama. Hindi darating ang bigas sa Cagayan kung hindi bibilin ng tama. Paano tayo? Nandito tayo sa Manila. Wala ka ng pera, wala kang trabaho, wala kang bigas, wala kang gasolina. Paano ka pa? Kanya ngayon, panahon na naman, dadami na naman ang magsisimba. Bakit? Marami na namang hihingi ng guidance. Kanya nga sabi ng Panginoon, bakit pagka may problema ka, nandito ka? Bakit pag wala kang problema, hindi kita nakikita? Have I not warned you? Have I not tell you? Have I not warned you? Bakit? Kanya nga dito, pag sinabi mo, sige, basahin natin. At ang mga bagay na ito ay aming sinulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Amen. Kanya dito, sinulat na. Sino nakaalala? Have I not warned you? Have I not tell you that things will happen? Ano sinasabi ng Panginoon? Dapat nag-ipon ka. Ano sabi niya? Parang si Lot. Teko na. Dapat nag-ipon ka. Di ba? Bakit? Tayo mga Kristiyano, hindi tayo basta-basta gasta ng gasta. Bakit? Tayo kasi, we're trying to make sure. Di ba? Hindi tayo, katulad ng sinasabi, we are not foolish virgin. We are wise virgin. Bakit? Dahil hindi natin alam. Kanya ang langis natin, hindi tayo nagbibigay basta-basta. Bakit? Because we want to make sure na sa bandang kaguluhan, may langis pa tayo. Sa kaguluhan, meron tayong binubunot na pera. Sa kaguluhan, meron tayong pambili ng bigas. Pwede mong sabihin sa sarili mo na kumain lang ng konti. Pero sa anak mo, na 4 years old, 5 years old, 6 years old, 10 years old, hindi mo pwedeng sabihin, anak, huwag ka nang maggatas, tubig na lang. Di ba? Hindi mo pwede sabihin sa anak mo, tipirin mo. Bakit? Hindi mo pwedeng, hindi nila maintindihan. Bakit? Why, mommy? Why ako magtitipid? Di ba? Kanya ang sabi dito, you need to be wise virgin, hindi foolish virgin. Dahil sa panahon ngayon, kasi-kasi na naman. Mauubusan ka. Walang tatanggap. Ang mga nando sa Baguio, darating dito yun. Alam nila na pag binenta nila, kailangan din nilang kumita. Ang mga nandun sa Isabela, hindi nila dadali ng bigas dito dahil hindi sila kikita. Wala rin silang pambili ng pagkain. Pero alam nila na hindi sila magugutom kung meron silang sapat. Pero tayo na nandito sa kapatagan, kawawa tayo. Kanya dito ang sinasabi niya, ikaw, do you feel the presence of the Lord? Ikaw, do you feel the presence of the Lord in the church? Ikaw, do you feel the word and teaching? Napapansin mo ba? Nasa sayo ba? May nakukuha ka ba? Ano sabi dito? For God is light and in Him there's no darkness. Kahit na nagkakagulo sa iba, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Do you agree? Kanya nga sabi dito, tingnan mo, kanya nga dito, when I'm trying to review my preaching 3 weeks ago, o 4 weeks ago, kung kayo, maaalala nyo, sinabi ko dun sa preaching ko, sinabi sa Lucas 23:24,
Sabi dito. See my hands and my feet. Sabi niya dito. Diba? Kanya dito dapat naniniwala tayo. Kanya nga sabi dito, siya yung beginning and end. Kanya dito pag titingnan mo, ayun sinasabi niya. Alam mo ba to? Itong gera na to, nasa Biblia. Pag titingnan mo to, si Brother Toto, parehas ba, Brother Toto? Diba? Kanya nga dito, ang sinasabi niya dito, lahat ito nagkakagulo. Ayan, no? Gulf. Ito rin, no? Di ba? Nandito yung Brother Toto eh. Di ba, no? O, tama ba? Yan ba yung binarahan? Yan yung binarahan. At ito po ay pareho dito. Yan ay sinabi na ng Panginoong Jesucristo na ito ay magpapatayan. Bakit? Ano sabi niya? 3 weeks ago, on 1 week ako, before magkagera, pinreach ko to. Matthew 24:6-8, Matthew 24:36. Jesus warns of war, rumors of war, nation rising against nation. 1 month ago, sinabi ko po, hindi rumors, kundi magkakatotoo na magkakagera. Kanya kung titignan nyo, hindi ako nagsisinungaling dahil as I review my preaching, sinabi ko to Kanya dito lumalabas sa atin, have I not warned you? Have I not tell you? Have I not informed you? Bakit? 1 month ago, sinabi ko po na may killing. Sinabi ko rin po na may gera. Nasa preaching po yan at hindi ako nagsisinungaling. At ngayon po, nangyari na. There will be great earthquakes, famine, pestilence, and various places, along with fearful sight and great signs from heaven. Pag tinignan mo yung cellphone mo, ano yung tinetext? Yung north na, ano ba yun? Yung para nag-a-alarm, di ba pag naglilindol, ano tawag doon? Ha? NNDL. Okay, basta yun. LRTFB. Hindi, ano yun parang sa saksakin yun O basta yun. Pag titignan po lahat ng may cellphone, sinabi doon, Taal, volcano. Meron. Signs and warning. Kanya kung titignan nyo, sinasabay-sabay na niya ngayon. Sabay-sabay na. Kaya nga sabi, sabay-sabay mo na para at least, kumbaga sa sasunto ka na lang, isang na lang. Di ba? Bakit? Dahil nakahanda tayo. Sabi si Amen? Di ba? Sabi nga dito, meron po sinasabi. Ano sabi niya sa Revelation, Ezekiel? Every man's sword will be against his brother. Revelation, every man's sword against his brother. Sino ba naggegera ngayon? Di ba? Yung magkakapatid. Yung magkakapatid na si Judah, si Ruben, si Benjamin, Ephraim, Gad, Manase, yan pong magkakapatid na anak ni Jacob. Sila yung magkakapatid na naglalaban-laban ngayon, nagpapatayan, na sinabi sa Revelation at Ezekiel, every man's sword will be against his brother. Yung pong lupit. Kanya nga dito, pag nanood ka, Brother Toto, hindi lang pala pa isa-isa yun. Yung lumilipad. Parang ulan. Yung mga drone, pag tinignan mo, hindi lang isa-isa. 20, 30, sabay-sabay palang lumilipad yun. At pag yun ay lumipad, ang sabi dito ng Panginoon, makakakita ka ng parang apoy. Diba? Sa Revelation din yan. Apoy na lumilipad na parang ulan. Kanya may nakakalusot po dahil sa dami na parang ulan na apoy
na lumilipad. Ano sabi dito? This is not a rumors. This is not a fake news. This is not nagawa-gawa lang. Dahil ito po, sinabi na ng Biblia na nagkakatotoo ngayon. Ngayon. Kanya tayo bilang Kristiyano, nabibigla ka pa ba? Di ba? Dahil kinakaloob na ng Panginoon ang mga bagay-bagay sa atin. Dahil tayo, God is putting us on a safety spot. God is putting us on a safety place. God is putting us on a good. Sabi nga dito, meron kaming napanood kahapon malas niya. Bakit ka malas-malasan? Biro mo, nag-reunion sa Qatar. Qatar ba yon? Ha? Nag-birthday. Nag-birthday ngayon at sila ay nagpunta sa Qatar. Ang kamalas-malasan naman. Pumunta lahat sila doon. May nanggaling ng Germany, may nanggaling ng US, may nanggaling sa Pilipinas. Pumunta doon. Biglang nagkagera. Ngayon, stranded sila doon. Kanya ngayon, sinasabi nga dito, kung may binabala kang umalis, palagay ko, wag muna. Dumito ka, magpahinga ka. Dahil ang sabi ng Panginoon, baka hindi ka na makabalik. Diba? Kaya ako, natutuwa kay Brother Toto. Imagine mo, Brother Toto, kung nandun ka sa Saudi Arabia, seaman ka, meron bang nakulong ngayon doon? Palagay ko, meron, di ba? Merong barko na hindi pinaalis. Bakit? Hindi, yung mga tanker. Ha? Meron. Kasi libong di ba libong barko ang nagpupunta sa Qatar, sa Dubai, lahat yan Dahil nagbabiyahe ng langis. Libo ba o daan lang? Libo. Nagpupunta doon. Kanya dito, hindi na sila makaalis. Bakit? Delikado sila. Paano ngayon yung pamilya nila? Kanya nga dito, natutuwa ako, Brother Toto, nakabalik ka. Nagpapasalamat ako. Bakit? Dahil pinoprotektahan ng Panginoon ang kanyang mga bride. Kanya dito, marami tayong dapat pasalamatan. Di ba? Dito, nagpapasalamat tayo. Bakit? Napakalayo natin sa kanila. Pero ganun pa man, kahit malayo tayo, dama natin ang hirap. Bakit? Dahil ang Panginoon, sabi niya dito, sometimes we ask this question, Lord, it doesn't make sense. Bakit hindi mo na lang sila pahirapan? Huwag na maggera. Bakit sila hindi mo na lang gisingin? Bakit sila hindi mo na lang tawagin? Bakit hindi mo na lang sila? Bakit kailangan pang mamatay? Bakit pa kailangan sila? It doesn't make sense para patayin. Kanya nga pero ang sinasabi dito, ano sabi ni Brother Burnham? Basahin natin. Sige, halika. Binata, ngayon mananampalataya sa Diyos at manalig sa Kanya. Ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng bagay para matuto ang tao. Amen! Ginagawa ng Panginoon lahat ng bagay para matuto ang tao. And even in Sodom and Gomorrah, nilusaw niya yon para saan? Para tayo ngayon may nababasa. Ang sino man na hindi naniniwala sa Kanya, huwag mo nang intindihin. Alam mo yon? Yung mga hindi naniniwala, ay, ba't kita iintindihin? Ano sabi ni Brother Bern? Hindi ko kailangan ng politika ngayon. Hindi ko alam kung kano ginagawa mo. Ang kailangan natin, maniwala sa Panginoon. Bakit? Hindi mo alam. Bakit? Dahil may itinuturo ang Panginoon sa mga tao na hindi naniniwala sa Kanya.
Sige, tuloy natin. Ngayong umaga, gusto ko lang makipag-usap sa inyo saglit. Naniniwala ka ba na ang nakita mo ay katotohanan? Ginagawa mo? Ngayon, mabilis kapag ang aking espiritu ay pumupunta sa iyo. Mayroon isang bagay na mali. Ikaw ay isang taong may sakit, diabetic ka, at iba pang sakit, may problema ka sa pera, pag-ibig, sa pamilya, sa asawa, sa trabaho, sa negosyo, tama ba yon? At kailangan mo si Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Bilang isang makasalanan, bilang may sakit, bilang may problema, kailangan mo si Jesucristo bilang tagapagligtas. Tama ba yon? Amen. Bilang may sakit, bilang ano man ang may problema mo, kailangan mo, even yung mga mayayaman. Alam mo ba yung mayaman na walang Panginoon, may problema din. Kanya nga dito, yung mga mayayaman, marami nagpapakamatay eh. Bakit? Dahil wala silang Panginoon. Wala silang takot. Ginagawa nila ang mga kasalanan ng karumal-dumal. Di ba? Ginagawa nila. Bakit? Dahil hindi nila kilala ang Panginoon. Kanya dito, yung kolesterol mo, pag hindi ka naniwala, cancer na yan. Yung diabetic mo, sunog na lahat yung laman loob mo pag hindi ka tumigil. Yung problema mo, lubog ka na sa utang bago ka makaalis. Bakit? Dahil hindi mo alam ang tinuturo sa iyo ng Panginoon. Dahil kung tinitingnan mo, bakit kaya ganun? Hindi mo na kailangan sabihin nonsense ang Panginoon. It makes sense dahil may tinuturo sa iyo. You're becoming illogical dahil hindi mo tinitignan kung ano ang tinuturo sa iyo. Kanya nga dito, ano sinasabi niya? Sige, basahin natin. Hindi mo ba gusto ang pagsasalin ng mga dugo para sa kaluluwa at katawan ngayong gabi? Binata, tinatanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, bilang tagapagmagaling ng may sakit. Ngayon, naniniwala kang nakatayo ka sa kanyang presensya. Ginagawa mo? Kung tatanggapin mo siya at magpapatotoo ka sa mga taong ito na tinatanggap mo ngayon, si Kristo bilang iyong tagapagligtas, bilang tigapagpagaling, bilang kasagutan ng iyong problema, humihingi ng awa, itaas ang inyong kamay at bumaling sa mga tao. Amen. Kaya dito ang sinasabi niya, kung pinagaling ka, bakit takot kang magsalita? Binayaran ng Panginoon ang utang mo. Bakit ayaw kang tumayo dito? Tinulungan ka ng Panginoon para ikaw. Sabi nga dito ni Sister Lloyd, may prostate ako eh. Ano sabi ko? Nagpatotoo ko, Lord, thank you Lord. Dahil kung hindi mo pinagaling yung prostate ko, cancerous na to, dead ako. Siguro mahal lang ako ni Sister Lloyd. Ayaw niya akong mawala. Ano sabi niya kanina? Pinagdasal niya ako. Ngayon ko lang nadinig yun. Love. Naku, nalaman niyo tuloy ang tawag ko sa kanya. Natawa si Sister Lloyd eh. Hindi, pero totoo yun. Hindi ko kailangan na magdasal lang na mag-isa. May asawa rin ako na kailangan niyang pagdasal. Dahil hindi rin niya kakayanin na mawala ang isa't isa sa amin. Because she wants to pray na mahirap ang buhay na hindi kailangan mawala ang isa't isa. Bakit? Dahil we have children to look at to. Sabi niya dito, to look upon. Kanya dito, hindi po pwede. Kanya ako, nung nadinig ko yun, hindi lang pumalakpak ang puso ko. Pumalakpak din ang tenga ko. Mahal pala ako kahit pala nagagalit siya sa akin. Di ba? Kahit nakikita nung iba, sumisigaw, mahal pala ako. O, ano ngayon? O, napatunayan ko, mahal ako. O, kayo. O, di ba? Kaya nga sabi nung iba, Brother Harry, Brad. Umating kami sa handaan kainan, nasa hotel.
Brad, may driver ka? Wala. Sabi ganun. Kami may driver Ba't kayo? Pwede naman kayo maghara. Sabi ko, ayoko nga. Dahil pag nagalit yung asawa ko, di nakita, sinisigawan ako, di nadinig pa, nachismis pa ako. Kung wala kaming driver, wala nakakadinig. Wala nagchichismis sa akin. Biglang nagsalita dito si Sister Loida. Sabi ko nga sa asawa ko pinagdasal ko din di kapag tumibok ang puso, kasama rin yung tengang pumapalakpak. Dahil mahal pala. Bakit? Hindi naman nakakahiya. Bakit? Yan ang problema. Masarap pong sabihin na mahal ang asawa. Masarap ding sabihin na hindi kinakahiya ang asawa. Bakit? Dahil ang alam natin, because we are a bride of Christ, ang asawa po ay bigay ng Panginoon. Shall we say amen? Kaya dito, tuloy natin. Halika dito. Halika dito, Panginoong Jesus, patawarin mo siya sa bawat pagsuway, bawat kasalanan. Diyos, dalangin ko na pagalingin mo ang bata at naway umalis siya dito at mamuhay ng normal. Pamuhay ang kahayagan ng Panginoong Jesus, maging ganap na maayos. Patawarin ang bawat kasalanan at dalhin siya sa iyong kaharian ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesucristo hinihiling ko ito. Amen. Pagpalain ka ng Diyos, binata. Pumunta ka, nagagalak. Pakiramdam mo ay iniligtas ka ng Panginoon ngayon. Wala na ang iyong mga kasalanan, sakit at problema. Pumunta ka ba? Sasali sa isang magandang simbahan at mabubuhay para kay Kristo? Magiging maayos ka rin, kapatid, at pagpalain ka ng Diyos. Amen. Kaya dito, sinabi niya dito, pagpapalain ka if you listen. Pagpapalain ka if you believe. Pagpapalain ka if you trust Him. Pagpapalain ka if you walk the faith and you don't live the word sa church. Dahil ang gusto ng Panginoon, lahat ng itinuturo niya, dadalin mo pag-uwi, pagtatrabaho, sa gawa, sa isip, hindi lang sa salita. Because Jesus come to your life not to cover your sin, but to wash your sin. Naintindihan niyo ba yon? Ang Panginoon ay hindi pumunta sa atin para itago ang iyong kasalanan. Nagpunta rin tayo sa Panginoon para maglinis ng kasalanan. Kanya dito, sa pasimula po, walang sinasabi ng Panginoon. Kanya nga dito, napakaganda po nung sa simulan, huwag mong payagan na punta ka ng punta sa church na hindi nababago ang buhay mo. Dahil pag hindi nabago ang buhay mo, wala sa iyo ang Panginoong Hesukristo. Shall we say amen? Di ba kanya dito ang sinasabi niya, don't look back. You will have the same result again. Kanya ito, ang sinasabi dito, takbuhan mo. Di ba? Ang kasalanan. Di ba? Kanya nga dito, pag alam ko may gusto sa akin, takbo na ako. Dati, pagka may gusto, love ako nito. Gusto ko to, kaya ko to. Pero ngayon, lalapit pa lang, naamoy ko na. May gusto to. Lalayo na ako. Because I thank God for allowing me to discern things para hindi ako magkasala. Shall we say amen? Kanya nga dito, when I got a bad result, sa atin man po, pag ikaw binigyan ka na ng bad result, you should need to learn your lesson. Takbuhan mo na. Bakit? Sinasabi naman ng doktor kung ano bawal.
sinasabi naman kung ano ang hindi mo dapat gawin. Because alam natin na right living is a result of right believing. Di ba? It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Kanya dito sa atin, pag ang Panginoon nasa iyo, ikaw na mismo ang tumatakbo sa kasalanan. Bakit? Hindi mo kaya ang tukso. Hindi mo kayang labanan ang tukso. Kanya dito, sa atin po, kung meron tayong napapanood na kalaswaan sa ating cellphone, hindi mo naman mapipigil eh. Hindi mo mapipigil ang mga kalaswaan na lumalabas sa cellphone. But you have the right. Your conscious mind will tell you, dahil alam ng Panginoon, when you stick to that, hindi ka makakaalis. The moment na binigyan mo ng 30 seconds o 1 minute, pag kinlik mo yon, di ba? Nakikita natin sa reel, pag kinlik mo yon, tsak, 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 palalim ng palalim ang pinapakita sa iyo at hindi ka na makakaalis doon. Kanya dito, you have a conscious mind. Kinukonsensya ka ng mind mo. Sinasabi sa iyo, alisan mo yan. Alisan mo yan. Dahil pag hindi mo inalisan yan, ako lalayo sa iyo. Pag hindi mo nilayuan yan, hindi kita bibigyan ng 1,000,000. Pag hindi mo nilayuan yan, aalisan ko ang swerte mo o yung biyaya na binibigay ko sa iyo. Sa tingin mo, swerte, pero hindi ito swerte dahil ito ay biyaya na pinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Kanya nga dito, 2 bagay. Ano gusto mo? Swerte o biyaya ng Panginoon? Hindi ko tatanggapin ang swerte. Ngayon ko naintindihan. Hindi ko tatanggapin ang swerte. Ang tatanggapin ko, biyaya. Dahil pag tinanggap ko ang biyaya, continuous. Ang swerte, tsamba-tsamba. Di ba? Kanya dito ang sinasabi niya, basahin natin. Kung sinasabi natin tayo ay may pakisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Amen. Kanya sinasabi dito, paano yan? Brad, Pastor, righteous ka ba? Hindi pa. Because I know God will not go to the righteous, but the sinner. Alam niyo ba yon? Pag sinabi kong righteous ako, pupuntahan na ako ng tukso. They will challenge me. Sasabihin, righteous to Ang yabang nito Pag ikaw sinabi mong righteous, pupuntahan ka ng tukso. Baka hindi mo kayanin. Dahil sinabi ng Panginoon, I will not come to the righteous. Hindi ako pumunta doon sa mga sinasabing tama sila. Pumunta ako sa makasalanan dahil gusto ko silang isave. Kanya nga ako, ayokong sabihin, hindi, righteous ka. Brad, righteous ka. Hindi. Binabago ko pa rin ang sarili ko. Bakit? Dahil gusto ko ang Panginoon mamalagi sa akin. Dahil pag inamin ko ang kahinaan natin sa bawat isa, ang Panginoon pupunta sa atin. Bakit? Because we accept that we are weak. Because we accept that we need Him in our life. Amen? Balakpakan natin ang Panginoon. Ayan, kaya nga sabi dito, Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakisama tayo sa isa't isa, at nilinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Kanya dito, there are times, sabi nga dito, marami tayong hindi tayo maintindihan sa mga tao. Because we have different faith. May nakakasalamuha tayo, ibang relihiyon. We have different faith.
Pero ang sabi dito, di ba? Kung nagsisilakad ka sa liwanag, na gaya ng nasa liwanag, ay may pakasama ka sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Tayo, if we truly believe that we are not worthy to be a servant of Christ, nagkakaisa tayo. Bakit? Lahat tayo sinner. Lahat tayo gumawa ng kasalanan. And we believe na lahat tayo makasalanan. At lahat ng nandito sa church, ang gusto natin magbago. Do you agree? O, di nagkakaisa tayo. Pero if you are righteous, ito yung mga taong labas-pasok. Alam mo yon? Pag righteous ka, ito yung naalala ko lang doon sa iba, nung nagsisimba. Pag righteous ang tingin, ano ginagawa? Diba, nung naalala ko, nasa ibang simbahan pa ako Pagka preaching na, kumakain na ako ng fishball. Kain, kwentuhan sa trabaho, kwentuhan sa politika, kwentuhan sa ganito. Bakit? Because I believe that I'm righteous. Hindi na ako makailangan makinig. Sinauli yan. Ako tama. Pero kahit Tia, Sister Alice, hindi nakikinig. Pero pag sinabing, please stand up. We will have the final blessing. Takbuhan na sa loob. Ay, sige, pupunta ako dun. Bakit? Diba? Final blessing na. Ano sasabihin? Diba? Nakalimutan ko na Pero ang alam ko lang doon, sinasabi sa final blessing, humayo tayo at gawin ang salita ng Panginoon. How can you do that thing kung lahat ng preaching nasa labas ka, pero sinasabi mo, go on, go home, at pamuhay mo ang salita ng Panginoon. If you do not hear anything from Jesus Christ Himself, from the pastor or the priest himself, ang hinintay mo lang, yung final blessing. Alam mo ba, yung final blessing have nothing to do with you. Hindi ka kayang isalba ng final blessing. Hindi ka kayang isalba na pag ganun-ganun ka. Hindi ka kayang isalba ng paluhod-luhod mo. Ang makakasalba sa iyo, yung salita na nakuha mo, na pamumuhay mo. Naintindihan mo? Naintindihan natin? Salve say amen? Di ba? Ang magsasalba sa iyo, ang mag-iiwas sa kasalanan, the word that you allow to go in sa soul mo, sa heart mo. Kanya dito, lahat po ng bagay, sabi nga dito, because, sabi niya, 12:00 na pala. Anyway, next week, napakasarap. Nag-enjoy po ba tayo sa blessing ng Panginoon? Nag-enjoy po ba tayo sa word ng Panginoon? Sabi nga dito, bukas na ba ang pag-iisip natin? Sabi nga dito, do not accept when the seal is broken. Palagay ko po, ngayong umaga, nabuksan na ni Lord ang kahalagahan ng Biblia sa ating buhay. Because God give us the information of what He is going to do in the Word, in your life, in your business, in you as a person, because He's telling you kung ano ang dapat mong gawin. And you need to believe because God, palagi sa buhay niya, is in control. And God has a better plan than our plan. Alam niyo ba yon? Kaya huwag kang mabibigo. Pagka hindi pa pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, dapat you should be thankful. Di ba? Bakit? Dapat sa pasalamatan mo, buti na lang. Hindi yon. Buti na lang. Hindi yon. Dahil alam mo na mayroong bibigay sa iyo ng Panginoon na mas malaki, mas maliwanag,
mas masarap at tamang-tama para sa iyo at para sa atin at para sa Kanya. Di ba? Kaya ang Panginoon may timing sa lahat. May nakalaan sa atin. And wait for that gift na manggagaling sa Panginoon dahil ang Panginoon has a better plan, has a better gift for each and every one of us. Shall we say amen? Kaya tayo huwag mainggit. Di ba? Huwag tayo mainggit. Kasi meron tayo. Di ba? Kung hindi man niya bigay yung konti ngayon, alam mo, pag binigay sa iyo yun, doble pa, siksik, diglig pa. Matthew 6:33, because we believe, seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen. Tayo po ngayon ay tumayo, magpasalamat sa Panginoon dahil, tingnan mo, gumagaling na tayo. Siguro nagme-memory plus na tayo. May libreng memory plus po dito. Kada uwi nyo, meron kayong memory plus. Madami kong stock niyan dahil kailangan ko rin yan. Okay? Sige, pigit ang ating mata, yuko ang ating ulo. Panginoon, marami pong salamat dahil patuloy mo kaming tinitignan. Patuloy mong ginagabayan ang bawat isa sa amin. Patuloy mong inilalayo kami sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng gustong gumawa ng kamalian sa amin. Patuloy mo kaming pinoproteksyonan ang aming buhay. Hindi lang kami, Panginoon, dahil kami ay saksi. Nagmamanifest sa amin dahil ang pamilya namin na hindi lang nandito sa Pilipinas, kundi nasa ibang bansa, ay iyong pinoproteksyonan. Ang pamilya namin, Panginoon, na bagamat malayo man, sabi nga kanina ni Sister Lloyda, habang kami ay nagtatrabaho, ang aming mga anak ay iyon tinitignan. Hindi mo sila ginagawang mangmang, Panginoon, dahil ikaw ang nagpupuno sa bawat magulang na nandito dahil alam namin, ang bawat magulang na dito ay kulang ang panahon para sa kanilang mga anak. Pero dahil sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, ikaw ang gumagabay sa lahat sa amin. Ikaw ang tumitingin, Panginoon, sa aming pagkukulang at ikaw ang nagpupuno. Panginoon, alam namin na ang daming nangyayari ngayon at hindi namin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa ibang bansa. Hindi namin alam kung hanggang saan tataas ang gasolina at ang diesel na alam namin bagamat ang gera ay nasa Middle East, Panginoon, dahil ang sinabi mo sa Ezekiel, ang magkakapatid ay magsasaksakan o magpapatayan. Ngayon ay isang patutuo na sa anak ni Jacob, Panginoon, sila mismo ay nagigirian at namamatay, Panginoon. Pero kami, Panginoon, na iyong mga anak mo din, kami na mga bride, kami na mga nandito sa iyong tahanan, ay humihingi ng proteksyon sa iyo, Panginoon, dahil alam namin, nothing is impossible to you, Panginoon. Everything is possible to you. Ang bawat isa sa aming pag-uwi ay hindi namin alam ang aming kinabukasan. At ang lahat ng ito'y inaasa namin sa iyo, Panginoon. Dahil ang sinasabi nga sa Matthew 6:33, Panginoon, unahin ka, gawin ang tama sa iyo, and everything will follow. Ngayong umaga, Panginoon, ang tatandaan namin ito, Panginoon, habang kami ay nabubuhay sa mga susunod na araw. Dahil ang uunahin namin, Panginoon, na kumatok sa iyong pinto. Hanapin namin ang iyong salita. Ayusin namin ang aming buhay na naaayon sa iyong kahayagan. Dahil alam namin, Panginoon, ang lahat ng bagay ikaw ang magtatama. Sa mga kausap namin, Panginoon, ikaw ang hahawak, Panginoon. Gawan man kami ng masama, ay ikaw ang magtutuwi dahil ito ay magiging kabutihan para sa amin.
At ang lahat ng nakikita namin ngayon ay mayroong leksyon na itinuturo na nakikita na namin sa aming buhay, nakikita namin kung ano ang kahayagan. Kanya minamabuti namin, Panginoon, na ibigay na ang aming sarili. We open ourselves to you, Lord. Pasukin mo ang iyong salita sa amin. Pumasok nawa ang iyong mga salita sa amin dahil sa alam namin, Panginoon, na pag ang iyong salita ay nasa amin, ay ikaw na rin ang magpuproteksyon sa amin. Ang bawat isa na nandito, Panginoon, na nakinig sa iyong salita, ay samahan mo araw-araw. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng nandito, Panginoon, ay may uuwing salita na galing sa iyo. Alam namin, Panginoon, na kami babalik muli sa linggo dahil alam namin ang pabalik-balik sa iyong tahanan ay naghahanap ng kasagutan sa lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang nagbibigay, sabi nga dito, seek first to understand. Dahil alam namin, Panginoon, habang hinahanap namin ang iyong salita, ay patuloy mo na ibinibigay ang mga gusto namin na karapat-dapat sa amin dahil alam namin ang lahat ng bagay na hindi karapat-dapat sa amin na hindi mo bibigay. Only things that's for us ay ibibigay mo dahil ito ang papahintulot mo sa bawat isa. Panginoon, sa aming pag-uwi, dala namin ang iyong aral, dala namin, Panginoon, ang iyong salita. Samahan mo kami sa araw-araw at ang lahat na nandito. At ang aming mga anak na nasa ibang bansa, Panginoon, ay tignan mo din ang aming opisina at lahat ng may opisina na nandito, Panginoon, na hindi namin kasama na nagtatrabaho, Panginoon, na naniniwala sa iyong mga salita, ay iyong proteksyonan, Panginoon, dahil alam namin, pag ikaw na ang sumama sa mga kasama namin, sa pamilya namin, ang lahat ay may proteksyon sa anumang sakuna, sa anuman nangyayari. Salamat. We thank you, Lord, for everything that you've given us. We ask you this through Christ our Lord. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Something keeps holding me. Every day I see is helping me faithfully to overcome my trial. It's guiding me constantly, giving me victory. It's the reality of something keeps holding me. Dala ko, ha?